Akala ko tapos na ang bangungot pero nung muling bumalik ang titig na iyon sa salamin, alam kong hindi pa siya handang bumitaw. Ang kwentong ito ay hango sa mga ulat, paniniwala, at sabi-sabi ng mga nakatira sa isang bayan sa probinsya ng Leyte. Layunin nito ang magbigay aliw, maghatid ng kilabot, at mapanatili ang kultura ng ating mga alamat at kwentong bayan. Wala itong layuning magdulot ng kapahamakan o magpalaganap ng takot sa tunay na mga tao o lugar. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, buhay man o patay, ay pawang nagkataon lamang. Sa isang liblib na bahagi ng probinsya ng Leyte, may isang baryo na halos wala nang nakakaalala, o kung meron man, ay ayaw nang balikan sa isip. Ang mga matatanda sa mga karatig baryo ay may iisang paboritong babala, wag kang lalapit sa lugar na iyon kapag papalubog na ang araw. At kung susubukan mong magtanong kung bakit, magbabago ang tono ng kanilang boses, para bang may mabigat na alaala na ayaw na nilang ungkatin. Isipin mo, isang baryo na napapalibutan ng makakapal na puno ng niyog at punong kahoy na tila kumukulong itim sa dilim. Sa gabi, kahit may buwan, hindi tumatagos ang liwanag dito. Ang simoy ng hangin ay may kakaibang amoy, hindi bulok, hindi rin basta usok, parang pinaghalong tuyong dugo at sinunog na damo. At sa gitna ng katahimikan, may tunog na halos di marinig, isang mahabang paghinga, mabagal at mabigat, na tila sinusundan ang bawat hakbang mo. Si Ramon, isang binatang bagong lipat mula sa Maynila, ay walang alam sa masamang reputasyon ng lugar. Isang manunulat siya na mahilig maghanap ng kakaibang kwento. Nang marinig niya mula sa isang driver ng jeep ang tungkol sa baryong sinunog sa Leyte, agad siyang naging interesado. Sabi ng driver, isang buong baryo raw ang nilamon ng apoy sa isang gabi, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa kagustuhan mismo ng mga tao sa kalapit na mga bayan. Ang dahilan? Lahat daw ng nakatira doon ay aswang. Noong una, inisip ni Ramon na isa lang itong alamat na pinalalaki ng mga matatanda. Pero nang marating niya ang mismong kalsadang papunta sa baryo, napansin niya agad ang bigat sa paligid. Wala ni isang bahay sa paligid ng daan, tanging mga damong ligaw at bakas ng dating mga poste ng kuryente na tinabunan na ng mga baging. Parang pinili ng panahon na burahin ang baryo mula sa mapa. Habang naglalakad siya, may mga bata sa isang baryong nadaanan niya na tumigil sa paglalaro at sabay-sabay na tumingin sa kanya. Isa sa kanila ang bumulong, hindi ka nababalik. Ngunit nang tanungin niya, ngumiti lang ito, isang ngiting hindi masaya, kundi para bang may nalalaman na hindi niya alam. Mula sa malayo, nakita niya ang mga itim na labi ng dating mga bahay, mga haligi na parang sinunog pero hindi tuluyang gumuho. Ang lupa ay may mga marka ng abo na kahit ilang dekada na ang lumipas, ay tila sariwa pa rin. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya na may mga matang nakamasid sa kanya mula sa lilim ng mga punong kahoy. Hindi ito yung tipong pakiramdam mo lang, ito ay parang tiyak na may presensya sa paligid. Nagsimulang magdilim at naisip niyang bumalik muna at magpatuloy kinabukasan. Pero bago pa siya makatalikod, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa loob ng isang bahay, halos abo na lang ang natira. Hindi ito yabag ng tao, parang tunog ng kuko na dumudula sa kahoy. Mabagal, paulit-ulit, parang may gusto itong ipaalala. Lalapitan na sana niya iyon para silipin, ngunit biglang humangi ng malakas at may boses na sumabay dito, isang bulong na malinaw pero hindi niya mawari kung anong wika ang gamit. Kinilabutan siya mula batok hanggang talampakan. Sa kabila ng lamig ng gabi, parang may mainit na hininga na dumampi sa likod ng kanyang leg. Hindi niya alam kung anong mas nakakatakot, ang malaman ang totoo, o ang hindi malaman at manatiling binabagabag na misteryo. Ngunit bago pa siya makapagpasya kung aalis o magpapatuloy, may gumalaw sa gilid ng kanyang paningin, isang anino na masyadong mabilis para maging tao, ngunit masyadong malinaw para maging guni-guni. At doon, napagtanto niya na baka nga totoo ang mga kwento ng driver. Na baka ang mga nakatira rito noon ay hindi talaga nawala, baka nagtatago lang sila naghihintay. Sa bawat hakbang ni Ramon papalapit sa sira-sirang bahay, lalong bumibigat ang hangin sa paligid. Parang may pumipigil sa kanya na hindi niya nakikita. Hindi na umuugong ang hangin, pero ang katahimikan ay halos sumisigaw, walang huni ng kuliglig, walang tunog ng mga dahon, para bang lahat ng buhay sa paligid ay tumigil para panoorin lang siya.
Pumwesto siya sa harap ng dating pintuan ng bahay na ngayon ay nakatukod na lamang sa isang haligi. Dahan-dahan niyang inabot ang frame at agad siyang nakaramdam ng kakaibang lamig, parang hinugot mula sa ilalim ng lupa. Nang sumilik siya sa loob, wala namang tao. Abo, kalat at mga sirang gamit lang ang nandun. Ngunit sa sulok ng kwarto, may isang lumang rocking chair na bahagyang gumagalaw kahit wala namang hangin. Napaatras siya ng bahagya, pero bago pa siya makalayo, may kumalusko sa kisam. Tumingala siya at nakita ang maitim na bakas, hindi iyon simpleng dumi, kundi parang tuyong dugo na nakalatag sa mga tabla. At mula sa gitna nito, may isang patak ng malapot na likido na tumulo pababa, direkta sa sahig sa tabi niya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang tignan iyon o ang tanging liwanag ay mula sa buwan na bahagyang natatakpan ng ulap. Sa di kalayuan, may narinig siyang tila boses ng mga taong nag-uusap, pero mahina, parang galing sa ilalim ng lupa. Nilapitan niya ito, sinusubukan intindihin, ngunit habang papalapit siya, lalo lang lumalabo ang mga salita. Bigla, may humawak sa kanyang braso, mahigpit, malamig at tila walang laman na laman. Napalingon siya at wala siyang nakita. Pero nang tignan niya ang kanyang balat, may bakas ng 4 na malalim na marka ng kuko. Parang pinisil ng kamay na matalim ang mga kuko. Ramdam niya na hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya, may mga yabag na mabagal, mabigat. Ngunit tuwing lilingon siya, walang kahit sino. Nagsimula na siyang maglakad ng mas mabilis, pero napansin niya na ang paligid ay nagbabago, parang paulit-ulit lang ang daan na tinatahak niya. Isang puno ng niyog na may putol na sanga ang nakita niya 3 beses, kahit dire-diretso lang ang kanyang paglalakad. Habang gulong-gulo siya, may nakita siyang liwanag sa malayo. Para itong nagmumula sa isang maliit na lampara. Naalala niya ang sinabi ng jeepney driver, may matandang lalaki raw na minsan ay nakikita sa baryo, na para bang hindi alam na matagal nang wala ang ibang tao. Nagdalawang isip siya kung lalapitan ba ito, pero sa takot na tuluyang maligaw, pinili niyang sundan ang liwanag. Pagdating niya sa lugar, may isang matandang lalaking nakaupo sa harap ng isang apoy. Kulubot ang mukha nito, manipis ang katawan, at mapupungay ang mga mata na tila mailibong sikreto. Nakatingin lang ito kay Ramon at walang imik. Ilang segundo bago ito nagsalita sa mababang boses, "Bakit ka nandito, Hijo? Hindi ka ba nila sinabi na huwag kang lalapit dito kapag gabi?" Bago pa siya makasagot, tumingin ang matanda sa likod niya at biglang namutla. Hindi na ito nagsalita, kundi mabilis na tinabunan ang apoy at hinila siya palapit sa isang sirang kubo. Sa loob, binigyan siya ng isang maliit na piraso ng anting-anting at bumulong, "Huwag mo itong bibitawan kahit ano pa ang mangyari." Mula sa labas ng kubo, may narinig silang mga yabag muli, ngayon ay mas mabilis, mas mabigat at tila dumarami. May kasabay itong mababang ungol, parang pinipigil na iyak o galit. Sa pagitan ng mga dingding na may siwang, nakita ni Ramon ang anino ng maraming tao na dumadaan, ngunit kakaiba ang kanilang anyo, mahahaba ang mga braso, payat na payat, at may mga mata na kumikislap sa dilim. At doon niya naisip baka nga tama ang sabi-sabi, hindi na wala ang mga nilalang dito sa baryo. At ngayong nandito na siya, baka hindi na siya basta makakaalis. Malamig ang loob ng kubo, pero mas malamig ang pakiramdam ni Ramon habang naririnig niya ang mga yabag na umiikot sa labas. Ang bawat hakbang ay parang sadyang mabigat, para iparamdam na hindi siya makakatakas. Nakaipit sa kanyang palad ang anting-anting na ibinigay ng matanda, at kahit hindi niya maintindihan kung paano ito gumagana, mahigpit niya itong hinawakan. Ang matanda ay nakaupo sa gilid, nananalangin sa mababang tinig, pero bigla itong tumigil at tumingin kay Ramon. May amoy ka na hindi nila gusto pero kapag mawala yon, wala nang makakapigil sa kanila. Hindi na siya nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, pero alam niyang hindi maganda ang pahiwati. Mula sa siwang ng dingding, sumilip siya at nakita ang isa sa mga nilalang ng mas malinaw. Ang balat nito ay kulay abo, parang tuyong balat ng bangkay. Ang mga mata ay hindi lang basta kumikislap, para itong dalawang nag-aalab na baga na nakatanaw direkta sa kanya, kahit na alam niyang hindi siya kita mula sa loob. Bigla nitong inusli ang liig nito sa isang anggulong hindi kayang gawin ng tao, sabay ngiting nagpakita ng matutulis na ngipin. Napalunok siya at umatras, pero may narinig siyang ibang ingay mula sa ilalim ng sahig.
Parang may gumagapang doon, mabagal pero tiyak, at bawat galaw ay may kasamang pagkaluskos ng kuko sa kahoy. Napatingin siya sa matanda, pero tila wala na ito sa sarili, nakapikit, nanginginig, at patuloy lang sa bulong ng dasal. Naisip ni Ramon na kung mananatili siya roon, baka lalo lang siyang maipit. Pero paano siya lalabas kung sa labas ay naroon ang mga nilalang? Habang nag-iisip siya, isang malamig na hangin ang pumasok sa kubo, at kasabay nito ay pumatay ang huling baga ng apoy. Ngayon ay puro dilim na lang ang namamagitan sa kanila. Sa katahimikan, may narinig siyang mababang boses na parang nanggagaling sa mismong taingan niya. Alam ka namin, napahigpit siya ng hawak sa anting-anting at napapikit, umaasang maglalaho ang boses, pero lalo lang itong lumapit. Hindi ka makakatakas, muli siyang sumilit sa siwang, at sa malayo, nakita niya ang isang babae, payat, nakaputi, mahaba ang buhok, at nakatayo lang sa gitna ng kalsadang wala ng kabahayan. Nakatalikod ito, pero unti-unti itong humarap. Nang makita niya ang mukha nito, nanigas ang kanyang katawan, wala itong mata, tanging dalawang malalalim na hukay na may tumutulong itim na likido. Nang kumurap siya, wala na ang babae. Ngunit kasabay nito, isang matinis na sigaw ang sumabog mula sa di kalayuan na para bang may tinatakot o pinahihirapan. Ang mga nilalang sa labas ay biglang tumigil sa paglalakad at sabay-sabay na lumingon sa iisang direksyon, patungo sa pinagmulan ng sigaw. Hindi niya alam kung iyon na ang pagkakataon niya para makatakas o mas delikado kung lalabas siya. Pero bago pa siya makapagdesisyon, may kumalabog mula sa bubong ng kubo. Malakas, mabigat, at dumadagundong ang bawat bagsak, na parang sinusubukang durugin ang bubong para makapasok. Sa bawat hampas, lumalapit ito sa mismong ibabaw kung saan siya nakaupo. Itinulak siya ng matanda palayo sa gitna at itinuro ang isang maliit na pinto sa sahig, halos natatakpan ng mga sirang banig. Diyan ka dumaan. Huwag kang lilingon kahit ano pa ang marinig mo. Nanginginig man, sumunod siya. Bumaba siya sa makipot na espasyo sa ilalim ng kubo, kung saan amoy lupa at nabubulok na kahoy. Habang gumagapang siya palabas, narinig niyang bumukas ang pintuan ng kubo at isang mababang alinggaw ng halakhak ang sumunod. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa matanda, at kahit gusto niyang bumalik, parang tinutulak siya ng takot na magpatuloy. Sa paglabas niya sa kabilang dulo, nakita niya na nasa gilid na siya ng baryo, pero hindi ibig sabihin ligtas na siya. Sa di kalayuan, may isang lumang sementeryo at sa bawat puntod, may aninong gumagalaw. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang iyon ang tanging daan palabas. Bawat hakbang niya papunta roon ay may kasabay na yabag na hindi galing sa kanya. Minsan sa kaliwa, minsan sa kanan, pero kapag lumingon siya, wala siyang makitang kahit sino. Ang malamig na simoy ay tila bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. At sa paglapit niya sa sementeryo, napagtanto niya na hindi lang basta libingan iyon, marami sa mga puntod ay bukas, at ang lupa ay tila bagong hinukay. Huminto si Ramon sa gilid ng sementeryo, hinihingal at nanlalamig. Hindi niya alam kung alin ang mas masahol, ang mga nilalang na iniwan niya sa baryo o ang tahimik, ngunit nakakatindig balahibong presensya sa lugar na ito. Ang buwan ay halos matakpan ng ulap, at ang tanging liwanag na natitira ay tila ba sinasadyang ibuhos sa mga bukas na puntod. Pilit niyang nilakasan ang loob at pumasok, umaasang baka may daan palabas sa kabilang dulo. Ngunit sa bawat hakbang niya, parang mas lalo lang siya inilalapit sa panganib. Ang hangin ay mabigat, may halong amoy ng nabubulok na laman at sinunog na kahoy. Minsan, nadadapa siya sa mga ugat na parang sinasadya siyang hulihin. Sa gilid ng kanyang paningin, may mga aninong dumadaan sa pagitan ng mga puntod, mabilis, mahaba ang galaw at tila lumulutang. Nang lingunin niya, wala namang tao, ngunit ang lupa sa ilang bukas na hukay ay gumagalaw, para bang may sumusubok na umahon mula sa ilalim. Bigla, may malamig na kamay na dumampi sa kanyang batok. Napalingon siya agad ngunit wala siyang nakita. Naramdaman niya na lang na bumigat ang paligid. Parang may nakatayo mismo sa likod niya, kahit wala siyang makita. Mula sa di kalayuan, may narinig siyang mababang tinig na umaawit sa isang lumang kundiman, mabagal, malungkot, ngunit may halong pananakot. Habang sinusundan niya ang tunog, nakita niya sa gitna ng sementeryo ang isang babae, nakaupo sa ibabaw ng puntod, nakaputi,
nakatungo, at tila may hinihimas na kung anong bagay sa kanyang kandungan. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya, at doon niya nakita na ang hawak nito ay isang anit ng tao, pinapainit sa palad na parang laruan. Umatras siya, pero sa bawat hakbang niya paatras, may nararamdaman siyang tumatama sa kanyang likod, mga malamig na daliri na dumadaan sa kanyang damit, para bang minamarka siya. Hindi niya na alam kung saan siya dapat tumakbo. Kapag lumingon siya, may kumikislap na pulang mga mata sa dilim. Kapag titingin siya sa harap, nandun ang babaeng may hawak na anit, nakangiti na ngayon. Bigla, nagsimulang gumalaw ang mga takip ng puntod, 1, 2, 3, hanggang sa halos lahat ay may gumagalaw. Ang ilan ay bumubukas at mula rito, may mga kamay na payat na parang tuyo, kumakapit sa gilid para umahon. Ang mga kuko ay mahahaba, itim at puno ng lupa. Ang tunog ng mga ito ay parang sabayang pagkalmot sa kahoy, nakakapangilabot at nakakapanindig balahibo. Naisip niyang kailangan niyang tumakbo palabas, kahit saan, kahit anong direksyon. Ngunit nang sumubok siyang magmadali, parang humahaba ang sementeryo, ang mga puntod ay paulit-ulit lang na lumilitaw sa kanyang daraanan, para bang hinahatak siya pabalik sa gitna. Sa gitna ng gulo, muli niyang narinig ang tinig ng matanda mula sa baryo. Pero ngayon ay parang mas malapit. Huwag mong bitawan yan, Hijo. Huwag mong bitawan, hinawakan niya ng mas mahigpit ang anting-anting. Umaasang ito ang makapagliligtas sa kanya. Pero kasabay nito, may isa pang boses na bumulong sa kabilang tainga niya. Ibigay mo sa amin, bago pa siya makapag-isip, may isang nilalang na lumundag mula sa isang bukas na hukay, direkta sa kanyang harapan. Hindi niya ito maaninag ng malinaw, pero alam niyang hindi ito tao. Masyadong mahaba ang mga braso, masyadong baluktot ang katawan, at ang mukha ay natatakpan ng balat na parang pilit na iniuna. Tumakbo siya sa kaliwa, ngunit doon ay nakita niya ang mga nilalang mula sa baryo, nasa gilid ng sementeryo, nakapalibot, at lahat sila ay nakatingin sa kanya na parang nag-aabang. Ang kanilang mga ngiti ay mas malalaki na ngayon, at ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang apoy. Wala na siyang makitang ligtas na daan. Sa likod niya, ang mga kamay mula sa mga puntod ay halos maabot na ang kanyang mga binti. Sa harap niya, ang mga nilalang ay nagsisimula ng gumalaw papalapit. At sa itaas, may mga aninong lumilipad na hindi niya matukoy kung ibon o tao. Pakiramdam niya ay isinasara ng buong baryo ang paligid niya, hindi lang para hulihin siya, kundi para tiyaking wala na siyang ibang mapagpipilian, kundi ang manatili sa lugar na iyon magpakailanman. Nakayuko si Ramon, hingal na hingal, habang unti-unting sumisikip ang bilog ng mga nilalang sa paligid niya. Ramdam niya ang paglapit ng mga kamay mula sa mga puntod, halos dumadampi na sa kanyang mga paa. Wala na siyang alam na ibang gagawin, kundi hawakan ng mahigpit ang anting-anting, na ngayon ay tila umiinit sa kanyang palad. Biglang, mula sa itaas, isang napakalakas na sigaw ang pumunit sa dilim. Lahat na nilalang ay tumigil sa paglapit at sabay-sabay na tumingala. Mula sa kalangitan, isang itim na anino ang bumagsak sa gitna ng sementeryo, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa alinman sa mga nilalang na nakita niya. Ang hugis nito ay parang tao, pero ang mukha ay walang mata at bibig, tanging makinis na balat na parang walang pagkatao. Sa likod nito, mahahabang pakpak na gawa sa parang balat ng paniki, at sa bawat dampi nito sa lupa ay may kasamang mabigat na dagundong. Sa takot, umatras si Ramon, ngunit napansin niya ang reaksyon ng mga nilalang sa paligid, hindi sila galit sa nilalang na ito. Para bang iginagalang nila ito, o mas malala pa, sinusunod. Isa-isa silang yumuko, sabay-sabay na nakatingin kay Ramon na para bang may ipapasa silang hatol. Mula sa di kalayuan, may nakita siyang pamilyar na anino, ang matanda mula sa kubo. Pero iba na ang anyo nito ngayon. Ang kanyang balat ay mas maputla, ang mga mata ay wala ng puti, tanging itim na lamang, at ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na ngipin. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang puntod, nakatingin kay Ramon. Matagal na kitang hinihintay, Hijo, nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Ang matandang tumulong sa kanya kanina, iyon din pala ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Nagsimula itong maglakad palapit, at bawat hakbang ay parang may bigat na bumabagsak sa kanyang dibdib. Ang anting-anting akin yan. Matagal ko nang hinahanap yan.
Bigla niyang naisip, hindi pala basta proteksyon ang hawak niya. Baka ito mismo ang dahilan kung bakit siya pinuntirya. At sa mga mata ng lahat ng nilalang, parang alam na nila na darating siya, na para bang dinala siya rito, hindi para patayin agad kundi para may gawing mas masama. Habang naglalapit ang matanda, nagsimulang magdilim ang paligid, hindi dahil sa gabi, kundi dahil unti-unting nawawala ang buwan at mga bituin, natatakpan ng makapal na aninong bumababa mula sa langit. Ang mga nilalang ay nagsimulang umusal ng sabayang wika na hindi niya maunawaan. Ang lupa ay umuuga, at sa gitna ng sementeryo, isang malaking hukay ang bumubukas, may apoy na kulay itim at pula na umaangat mula rito. Napaatras si Ramon, ngunit bawat daan ay tinatakpan ng mga nilalang. Ang tanging nakikita niyang puwang ay patungo sa hukay, isang puwang na alam niyang wala ring mabuting pupuntahan. Sinubukan niyang sumigaw ng tulong, pero walang lumabas na tunog mula sa kanyang bibig, para bang ninakaw pati ang kanyang boses. Lumapit ang matanda at inilapat ang malamig nitong kamay sa kamay ni Ramon, pilit kinukuha ang anting-anting. Ngunit sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaibang lakas mula sa bagay na iyon, hindi siya makagalaw, pero parang nakikita niya sa kanyang isipan ang mga pangyayari noon, ang baryo, ang mga taong sinunog, at ang matandang nakatayo sa gitna habang nakangiti, hawak-hawak ang parehong anting-anting. Doon niya napagtanto, ang totoong aswang na pinagmulan ng sumpa sa baryo ay ang matandang nasa harapan niya, at ang anting-anting ay hindi para protektahan mula sa kanya, kundi para ikulong siya. At ngayong hawak ito ni Ramon, siya na ngayon ang susunod na magiging tagabantay ng sumpa. Ngunit bago pa niya mapag-isipan ang susunod na gagawin, biglang umabot ang nilalang na may pakpak mula sa gitna ng sementeryo, hinablot siya sa balikat at inangat sa ere. Mula sa itaas, nakita niya ang buong baryo at sementeryo, parang isang bilog na bitag, na walang tunay na labasan. Ang bawat kalsada palabas ay bumabalik lang sa gitna. Habang lumalayo siya sa lupa, naririnig pa rin niya ang tinig ng matanda, hindi ka na makakatakas, Hijo. Bahagi ka na nito. At sa puntong iyon, alam niyang wala nang balikan. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyong ito? Sa tingin mo ba, makakaligtas pa si Ramon? Humahampas ang malamig na hangin sa mukha ni Ramon habang patuloy siyang itinaas na nilalang na may pakpak. Ang bawat pag-ikot ng pakpak nito ay parang humihigop ng lahat ng liwanag mula sa paligid, hanggang sa maging parang walang hanggan ang dilim. Sa ibaba, kitang-kita niya ang mga nilalang na nakapalibot sa sementeryo, lahat nakatingala sa kanya, nakangiti, at umaawit ng isang sabayang wika na mas lalo lang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Pilit niyang kumawala sa matatalim na kuko ng nilalang, ngunit sa bawat pagsubok ay lalo lang siyang nasasaktan. Sa isang iglap, napadikit ang anting-anting sa balat ng nilalang at agad itong napasigaw ng isang malakas na huni, isang tunog na parang pinaghalong sigaw ng tao at alulong ng hayop. Napansin ni Ramon na tila nagliliwanag ang anting-anting, hindi tulad kanina. Doon niya naisip, baka ito lang ang tanging paraan para makalaban. Hinugot niya ang lakas ng natitira niyang pag-asa, hinampas ang anting-anting sa braso ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang isang tunog na parang pumutok ang hangin at napakawalan siya nito. Bumagsak siya pababa, dumadaos-dos sa gilid ng isang lumang puntod, halos mabasag ang mga buto. Bago pa siya makabangon, naroon na agad ang matanda, nakangisi, at ngayon ay tila mas matangkad at mas nakakatakot, para bang hindi na ito tao. Ang balat nito ay parang nababalatan, at sa ilalim ay may kumikislap na parang apoy. Ibibigay mo rin sa akin yan kahit ayaw mo. Nagpatakbo si Ramon, pero sa bawat puntod na nadadaanan niya, may kamay na sumusubok kumapit sa kanya. Tumalon siya sa gilid ng isang hukay, tumakbo sa mas makipot na daan sa sementeryo, at doon nakita niya ang isang altar na gawa sa bato, ang tanging bagay sa lugar na iyon na tila buo pa. Sa gitna nito, may bilog na ukit at mga simbolong hindi niya kilala. Hindi niya alam kung bakit, pero parang tinatawag siya ng altar. Tumakbo siya papunta roon, kahit ramdam niyang sinusundan siya ng daan-daang yabag. Pagdating niya sa gitna, inilagay niya ang anting-anting sa bilog na ukit. Sa sandaling dumikit ito, umuga ang lupa at sumiklab ang liwanag na kulay puti, halos masunog ang kanyang mga mata. Narinig niyang sumisigaw ang matanda, hindi sa sakit, kundi sa galit.
Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ngunit sa halip na umatras, lalo pa niyang pinilit idiin ang anting-anting sa altar. Mula sa lupa, lumabas ang isang napakalakas na alon ng hangin na tinulak ang lahat ng nilalang palayo, pati ang nilalang na may pakpak ay napaatras at napasubsob sa lupa. Ngunit imbes na mawala sila, napansin niyang unti-unti silang nagbabago. Ang ilan ay naging mga taong sinunog, ang balat nila ay puno ng sugat, at ang mga mata ay puno ng paghihinagpis. Naririnig niya ang mga bulong nila, "Tulong bitawan mo na kami." Doon niya na-realize, hindi lahat ng naroon ay kaaway. Ang ilan ay mga kaluluwa ng mga taga-baryo na sinunog noon, at ang matanda ang dahilan kung bakit sila nakakulong dito. Ang anting-anting pala ay susi para basagin ang sumpa, pero kapalit nito ay ang kalayaan ng nilalang na mas malala pa sa lahat, ang nilalang na may pakpak. Nagdalawang isip siya. Kung ipagpapatuloy niya, baka mawala nga ang mga kaluluwa, pero palalayain din ang mas matinding kasamaan. Kung ihihinto niya, mananatiling nakulong ang nilalang, ngunit siya ang susunod na mabibitag dito. Sa isang iglap ng desperasyon, pinili niyang ituloy. Isang huling sigaw, at buong lakas niyang ibinaon ang anting-anting sa gitna ng altar. Ang liwanag ay sumabog, at lahat ng naroroon ay sumigaw ng sabay, kasama siya. Pagmulat niya, wala na ang sementeryo. Wala na ang mga nilalang. Nasa gitna siya ng isang malawak na damuhan, tahimik at maliwanag ang buwan. Akala niya ay ligtas na siya hanggang sa naramdaman niya ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya ang matanda, ngunit ngayon ay mas bata, mas malakas ang anyo. "Salamat, Hijo, pinalaya mo ako." At bago siya makagalaw, dumilim ang paligid, at narinig niya ulit ang sabayang pag-awit, ngayon ay mas malakas, mas malinaw, at tila galing mismo sa kanyang sariling ulo. Pagkatapos na nakabibinging putok ng liwanag, nanatiling nakapikit si Ramon, hinihintay na muling maramdaman ang bigat ng mga kuko o ang hagod ng malamig na hangin mula sa pakpak ng nilalang. Ngunit wala. Ang naririnig niya lamang ay ang huni ng kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin na dumadampi sa kanyang bala. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napansin na wala na ang sementeryo. Nakatayo na siya ngayon sa gilid ng isang maliit na kubo sa gitna ng malawak na damuhan. Maliwanag ang buwan, ngunit tila masyadong tahimik ang gabi. Hawak pa rin niya ang anting-anting, ngunit hindi na ito kumikislap. Parang ordinaryong bato na lang. Sinubukan niyang huminga ng malalim, sinusuri ang paligid, at naglakad papasok sa kubo. Walang laman ang loob maliban sa isang upuang kawayan at isang basag na lampara. Sa mesa, may isang lumang litrato, malabo at kupas, na nagpapakita ng grupo ng mga tao sa baryo, kasama ang isang batang mukhang masayang-masaya. Hindi niya alam kung bakit, pero pamilyar ang mukha ng bata. Nang titigan niya ng mas matagal, parang gumalaw ang labi nito, at narinig niya ang mahinang bulong, "Salamat, Ti." Bumalik ang kirot sa kanyang sentido, at napaluhod siya. Mga imahe ang pumasok sa isip niya, mga taong sinunog sa gitna ng plaza, mga sigaw ng mga bata, at ang matanda, ngunit sa bawat eksena, may isang nilalang na may pakpak na laging nasa gilid, tila nagmamasid, naghihintay. Napansin din niya sa mga alaala na ang batang nasa litrato ay siya mismo, ilang dekada na ang nakalipas. Impossible. Paano siya naging bahagi ng mga nangyari noon? Lumabas siya sa kubo, patuloy na naguguluhan. Habang naglalakad sa damuhan, napansin niyang unti-unting nababalot ng manipis na ulap ang buwan, at ang malamig na hangin ay nagsimulang maging mas mabigat, mas parang humahaplos sa kaluluwa kaysa sa balat. Mula sa malayo, nakarinig siya ng yapak, mahaba, mabagal at mabigat. Huminto siya at nakinig. Mula sa dilim, lumitaw ang matanda, ngunit hindi na ito baluktot o payat. Malusog at malakas ang pangangatawan nito, nakasuot ng maitim na barong at nakangiti. "Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo, Ramon," wika nito sa tinig na tila may dalawang boses na sabay na nagsasalita. "Hindi mo ako pinatay, pinalaya mo lang ako." Parang nagyelo ang dugo ni Ramon. Bago pa siya makatakbo, lumapit ang matanda, hinawakan ang kanyang kamay, at inilapat ang anting-anting sa kanyang palad. Ngayon, nagliliwanag ulit ito, ngunit sa halip na maliwanag na puti, pulang apoy ang lumalabas dito.
Sa isang iglap, naramdaman niya ang bigat sa dibdib, parang may bumabaon sa kanya mula sa loob. Bawat sumpa may kapalit, dagdag pa ng matanda. At ikaw ang magiging susunod na tagapag-ingat. Parang kinukuyom ang kanyang puso at unti-unti siyang nawala ng lakas. Ang huling nakita niya bago siya bumagsak ay ang matanda na naglalakad palayo, papasok sa hamog, habang daan-daang anino ang sumusunod dito na para bang mga alipin. Pagmulat niya, nakahiga na siya sa sarili niyang higaan sa baryo. Maliwanag na ang araw at sa labas ay naririnig ang normal na ingay ng mga kapitbahay. Para bang walang nangyari. Nasa tabi ng unan niya ang anting-anting at sa tabi nito ang lumang litrato mula sa kubo. Sa litrato, wala na ang batang nakita niya kagabi, sa halip siya mismo ang nakatayo sa gitna, hawak ang anting-anting, habang sa likuran ay may malabong anyo ng nilalang na may pakpak. Hindi niya alam kung panaginip lang ba ang lahat o totoong nangyari. Pero mula noon, sa tuwing titingin siya sa salamin sa gabi, may nakikita siyang pares ng pulang mata sa likod ng sarili niyang refleksyon, at minsan, naririnig niya ang sabayang pag-awit sa dilim. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Ramon, magtitiwala ba kayo na ligtas na siya o magsisimula pa lang ang lahat? Sa tingin niyo, makakaligtas pa ba siya sa sumpang iniwan ng matanda?